kukunin na babae bago dalhin doon sa kwarto sa taas na meron palang access doon sa isang hotel na katabi ng KTV bar na ito. So, isa sa mga kapansin-pansin na nakita dito sa mga gamit ng Manuel Bugaw na niles ng NBI ay itong pregnancy test na pinapagamit daw sa mga mabayihan na nasa kanyang pangangalaga. Ma'am, bakit yung pregnancy test? Ha? Bakit yung pregnancy test po kayo? Ano po yan, sir? Every month po may ano ka na. May May nagkakanda. sila. Nakausap namin yung official ng barangay dito, akala nila o lalo kay TV to at nakakatagal na to. At ito na yun, check namin yung race no, nakalagay dito, family kay TV siya. So, ang masama rito, meron pa kami mga nakita dito na sa pribadong kwarto, may dalang mga pinagbabawal na kamot. Kasama namin ng CSWD dito para i-arrest sila. No? So, tingnan namin kasi baka maaaring may mga minatid din dito. So, ipoprocess natin na tutulungan natin sila to recover from the trauma na maaaring pinagdaanan nila dito sa lagan nito. So ayan guys, nakita natin yung video, di ba? So ayon sa NBI, matagal na lang sinusubaybayan yung lugar. So lumabas na daw na konektado dito ang asawa at ang anak ng defensor at pati siya daw ay isasama sa kaso dahil may hawak daw siyang malaking porsyento sa nasabing kumpanya. So sinabi pa nila na ginamit daw itong headquarters noong tumakbo bilang mayor si defensor. So, syempre, ang reaction ko dito is, una, so napakabigat na kaso yun, di ba? So nakakagulat kasi kilala naman natin guys, sino si defensor bilang public figure. So kung totoo man na may ganyan siyang mga illegal na gawain, so nakakabahala. Kasi maaaring kaya nag-iingay kasi gusto niya yung mapalitan yung kasalukuyang namamahalan ng gobyerno para magkaroon siya ng protection, di ba? Sa mga negosyo niya. Hindi natin alam. So reaction ko lang yun guys. So sarili kong opinion yung guys. And then, pero kung, siyempre, kung totoo man ng mga ebidensya at dokumento ng mga NBI, hawak ng NBI, so, siyempre, talagang dapat imbestigahan. At, imbestigahan mga dokumento na hawak ng NBI, at yung maayos na pag-imbestiga. Yung walang halong, katulad ng ibang pag sila yung may hawak, siyempre, parang, mas lumalamang yung power nila. So, dapat patas na pag-imbestiga. Para, kung sino man yung pumalit na maupo, siyempre, hindi na naman palalapasin na naman kasi kulang sa ebidensya, ganun, di ba? So, kailangan yung talagang mabigat na ebidensya para kung ano-ano man, sino man pumalit na admin sa susunod na eleksyon, siyempre, ebidensya pa rin yung mananaig, di ba? Kahit sabihin natin na, hindi, makakalapas din yan. Pero at least, yung taong bayan, satisfied tayo na, hindi, meron talagang ebidensya, mabigat yung ebidensya na totoo lahat ng pinakita ng NBI. So, doon lang tayo sa totoo. Huwag tayo sa mga fake news, guys. Kasi pag fake news, wala. Parang niloloko lang natin yung sarili natin. Naniniwala tayo sa mga hindi totoo. Bakit? Kasi nga, dahil gusto natin yung kabilang kampo. So, wag ganun. Dapat sa totoo lang tayo.